Di ba nagbuntis ka? Sabi mo ako yung ama, tapos bigla ka nang wala. Pagbalik mo kasama mo na si Jewel, di ba sabi mo anak natin? Hindi natin anak si Jewel! Anak ko yung bata, anak ko si Jewel, anak mo si Jewel. Bakit ngayon mo ba ito sinasabi? Dahil totoo! Kilala mo si Jewel, di ba? Ano naman, yung anak ni Seb at Maxine? Posibleng anak natin siya. Hindi naman pwede yung lukso-lukso lang ng dugo. Kung gusto mo malaman, sige, ipa-DNA test mo yung bata. Eto na yung mga result ng DNA test na pinagawa. Bakit? Di pa ako handa makita yung resulta eh. Sige, ako na muna mauna. Hindi ako yung ama ni Joel. Negative. Paano nangyari yun? Ramdam ko talaga anak ko si Jewel, Alex. Paano nangyari yun? Ramdam ko talaga eh. Amira, alam ko gusto mong maniwala na totoo yung sinasabi ni Chief Santi, pero siguro baka dapat tanggapin mo na lang na namatay na yung anak mo. Hindi ko matatanggap yun. Alam ko anak ko si Jewel. Yun ang rason kung bakit alam niya yung kantang kinakanta ko habang buntis ako. Alex, anak ko siya. Ayun naman, nagpa-DNA test na tayo. Lumabas na yung resulta. Hindi ko matatanggap to, Alex. Alam ko talaga anak ko si Jewel. Alam ko anak ko siya eh. Pag tinanggap ko to, parang pinatay ko na lang ulit yung anak ko. Anak ko siya. Anak ko siya. Kung hindi man ikaw yung toong nanay ni Joel, ano pang magagawa natin? Amira naman! Ano naman ang magagawa pag nagpunta ka kay Jewel? Eh, hindi ba nakuha mo na yung DNA test result? Hindi mo nga anak yung bata. Pero narinig ko nga eh. Kinakanta niya yung kantang ginawa ko para sa batang nasa sinapupunan ko noon. Ngayon. Eh bakit mapapaliwanag ba yun ng DNA test? Nararamdaman ko Magnolia, anak ko siya! Hindi ko makakalimutan yung naramdaman ko noon, yung lukso ng dugo na naramdaman ko. Nung nahawakan ko yung bata. Ay, anong balak mo ngayon? Kumuha ka ng buhok ng bata pagkatapos ipa-DNA test mo ulit? O papakantahin mo yung bata para mapatunayan na anak mo talaga siya? Tumigil ka nga, Amira! Bakit ka ba masyadong apektado sa plano kay Joel? Dahil ayokong umasa ka na naman sa wala! Dahil pinoprotektahan kita dahil ayokong masaktan ka! Mas masasaktan ako kapag hindi ko ginawa ang lahat para mapatunayan na anak ko siya!
Alam mo, hindi mo ko naiintindihan eh. Palibhasa, ni minsan, hindi ka naging isang ina! Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na patay na ang anak natin. Ang bata-bata pa ni Cheryl. Kasalanan lang ito ni Doc Franco. Pinaniwala niya kung gagaling anak natin sa all-in-one drops ng Dexertium niya. Pero sinungaling siya. Wala na si Cheryl. Kailangan magbayad ng gumawa niyo sa anak ko. Victor, pangako mo sa akin. Wala kang gagawin na pagsisisihan mo. Victor! Victor, hinala kita. Hinala kita ko sa mata mo. Para mo nangawa. Huwag. Hindi ko kakayanin na wala ka sa akin. Victor, ano mo naawa, mangako ka. Mangako ka, wala kang gagawin. Mahal. Nag-iisang anak natin si Cheryl. Hindi ko hayaan ka nalang pagkamatay ng anak ko. Victor, Kailangan magbayad si Dr. Franco. Victor, Victor, Mira! Ano nangyayari dito? Narinig ko kayo nagsisigawan. Wala. Ba't ka ba nandito? Di ba day off mo? Ang day off pwede reschedule. Peligro hindi. Pinapalabas mo ba na ako ang banta sa buhay ni Amira? Wala akong sinabing ganun. Sa trabaho ko, hindi pwedeng ibigay ang tiwala ng basta-basta. Kailangan alisto ako. Kasi maraming ahas at manduloko na kahit saan nakakapagtago. Kailangan kong protektahan si Amira laban sa kanila. Ako ang mas nakakaalam kung paano protektahan si Amira. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagligtas sa kanya kay Santi. Habang ikaw, sinukuan mo na ang paghahanap sa kanya nung nawawala siya. Pinasubaybayan ng daddy mo si Amira simula na namatay si Tito Santi mo. Well, congratulations. Dahil tama ang hinala mo. Kumuha sila ng buhok ni Jewel at pina-DNA test. Buti na lang, kinuha ng mga tauhan ng daddy mo bago pa makuha ni Amira.
Oh, nandito na yung totoong resulta ng DNA test. Salamat sa pagtimbre sa akin ngayon. What does it say? See for yourself. It says here, Alex is not the biological father. Hindi siya ang ama. Pero positive si Amira. That means That means, siya ang tunay na ina ng batang inaalagaan niya ni Seth. Pero hindi si Alex ang ama. My God, malay ba natin kung ilan pang mga manliligaw ang nakasama ng malanding babae na yan? How could Tito Santi do this to me? Sa lahat ng batang pwede niya ibenta sa akin, anak pa talaga ni Amira. Fortunately, we can't ask him anymore, right? It's okay. It's okay. Gawin natin ang... Love, sa tingin mo, kunin na kaya natin tong all-in wedding package? Kasi bawas stress din eh. Sabi nila dito, sila nang bahala sa host, sa venue, sa decorations. Talagang bawas stress. Kaso, naisip ko din, baka pwede namang tayo na lang yung maganda para makatipid. Kasi ilan lang din naman yung iimbitahan natin eh. Ano sa tingin mo? Nakikinig ka ba? Ba't ganyan ka makatingin? Pero sigurado ka bang okay ka lang? Nung nalaman natin yung DNA test na hindi talaga ako yung totoong ama ni Jewel. Bakit naman ako hindi magiging okay? Eh di ba sabi ko naman sa'yo, duda na talaga ako dun sa sinabi ni Amira. O yan, napatunayan ng DNA test na hindi niyo anak si Jewel. Kaya ituloy na natin to, pag-usapan na natin to, ang dami pa natin pagdidesisyonan. Unless ayaw mong pag-usapan, kasi parang ako lang naman yung excited sa kasal na to eh. Hindi naman ganun. Pero Pero ano? Si Amira na naman yung nandiyan sa utak mo. Tapatin mo nga ako, Alex. Nagdadalawang isip ka na bang pakasalan ako? ano ka ba, Rose? Hindi naman nagbabago yung isip ko eh. Oo, hindi naman pala eh. Alex, ayoko kasing isipin na nagpapadala ka dyan sa mga kasinungalingan ni Amira na may anak kayo. Hindi ko akalain na abot ako sa ganito. Pero kailangan kong gumawa ng paraan para siguraduhin hindi mo na paniniwalaan si Amira. Ayoko sanang gawin to eh. Pero ayan, pruweba na marami pang kasinungalingan niya si Amira. Ayan, buksan mo. Tingnan mo. Patunay yan na na-admit si Amira sa mental hospital. Saan galing to? Importante ba yun, Alex? Please lang, huwag mong hayaan na guluhin ni Amira ang isip mo. Minsan na siyang nawala sa tamang katinuan. Gusto mo ba na masira tayong dalawa dahil sa kanya? This can't be happening. Okay, Max. Siya ba na? Nasa akin na yung result ng DNA test. Maxine positive. Anak natin si Jewel. What?
Hindi pwedeng mangyari yun. I told you what happened to me. Nakunan ako. Stop it. Don't do it. Don't do it. Ikaw ang ama ni Jewel. That means... Do it, Maxine. I just want to know the truth, Ma! I said, stop it! Ayos na nga eh! Ginugulo mo pa! Stop it, ha? I'm telling you! Si Amira, ang biological mother ni Jewel. Explain mo nga sa akin, Sam! Paano kayo nag-anak, ha? Pinagsabay mo kami! Pinagsabay mo kayo! Stop it! Enough! Tama na! Maxine! Ako yung may kasalanan sa'yo. Mas malaki yung kasalanan ko sa'yo, Maxine. Six years ago, nirip ko si Amira. No! What are you saying? What are you saying? What are you saying? Sam, are you lying to me? Are you lying to me? You're lying to me! Na totoo. Ha? You're lying to me! Na totoo. Ha? I'm sorry. Why? Nagbiso mo lang Why did you do that? Bakit nakakaya ko naman yung ginawa ko eh? Why did you do that? Oh my God. Oh my God. What are you saying? What's this? Huh? Are you lying? Are you lying? Ma, totoo. Bakit nakakaya yung ginawa? What are you saying? Nagbiso ka lang po. God! Sorry. Ako ba ka? Pero hindi ko na kasi matatago yung katotohanan eh. Ma, yung araw na sabi mong kakausapin natin si Amira, di ba? Bumiyahe ako ng mag-isa. Sabi mo, you went there to warn her, but you changed your mind! You changed your mind because you realized it was a mistake! May mga nasabi sa akin masamang masasakit na salita si Amira. Seb, ginagawa mo dito? Amira, umalis ka na dito sila. Puro siya papunta dito may balak sa'yo masama. Ano ba kasabot ka nila? Amira, gago ako pero hindi ako mamatay tao. Ano ba? O baka kaya hindi ka nila sinaman dahil wala kang kwenta? Dahil inuntil ka! Hindi ako inuntil. Inuntil mo yung paningin ko. Nangyari na yung nangyari. Alam mo, kahit ilang beses akong magkumpisal sa pare. Kahit ilang beses ako bigyan ng taon sa Diyos. Yung kasalanan ko, alam mo, hindi naman pupurihin, Maxine eh. Yun yung dahilan kung ba't kami nagkaanak ni Amira. My God, anong gagawin natin? Kapag nalaman ni Amira yung totoo, guguluhin tayo nun. Guguluhin tayo nun. Paano mo nalaman na di pa niya alam? Dahil pinupunta ko yung tauhan ng daddy mo para pagpalitin yung results. She has the fake one. She has the fake one. Pero dapat hindi tayo pwedeng makampante. Dahil kukunin ni Amira si Jewel kapag nalaman niya na siya ang tunay na ina. Oh my God. Oh. Kailangan tulungan niyo ako. Kailangan tulungan niyo ako. Ha? Dahil kapag nalaman ni Amira ang totoo, kukunin niya si Jewel sa atin. You, Maxine, Seb, you have to act as if everything's okay. That's what you have to do. Okay? That's what you have to do. Ma, hindi mo naman siguro na-expect na papakasama ko pa ng maayos to si Maxine. 6 na taon, man. Niloloko niya ako. 6 na taon. What makes you think I'm gonna... You are a rapist! Rapist na kadiri ka!
This is not about you anymore! Naintindihan niyo ba yon? Ha? This is about Jewel! This is the only way we can protect her! Do you understand? Hindi niyo ba naiisip yun? This is about her! About her! You understand? Do you understand? Yes, ma'am. Yes, po. Do you really understand? Hindi. Huh? Yes, po. Anong nangyari, Seb, sa huli nating usapan? Akala ko ba hihingi ka na ng tawad kay Amira? Father, ano kung mawala sa akin si Jewel? Pero Father, alam niyo naman kung paano kami nagkaanak ni Amira ang ginawa ko sa kanya. Pag umabot po sa korte yun, mawawala sa akin si Jewel, lalaking walang tatay yung bata. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, pwede tayong makatanggap ng pagpapatawad sa mga nagawa nating kamalian. Pero hindi natin pwedeng takasan ang kaparusahan sa mga nagawa nating pagkakamali. Wala naman yung gagawin ko, Father. Ang alam. Seb, binago na ng Diyos ang puso mo. Pagpatuloy ka lang sa paggawa ng mabuti at hindi ka niya pababayaan. Kayo po ba si Doc Franco Terra? Oo. Bakit? May nagpapabigay. Hello? Sino to? Ang iyong konsensya! Joke lang! Joke lang. Alam ko namang wala ka nun, Doc Frank. Sino ka bang siraulo ka? Sorry na. Napatawag lang ako kasi gusto ko lang alamin kung nakuha mo yung pinadala ko. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Hindi rin naman ako nakikipaglaro. Seryosong usapan to, Doc Franco. Nakasalalay dito ang pangkabuhayan showcase ko. Kaya gusto ko lang alamin talaga kung nakuha mo na ba yung pinadala ko. Sige na. Buksan mo na, Doc. Ako si Melanie Arevalo, 46 na taong gulang. 3 buwan kong ginamit ang all-in-one drops ni Doc Franco. Bukol sa leeg ko na nooy kasing laki na ng kalamansi, ay naging sing laki na ng dalatdan. Lahat ng kinakain ng tatay ko, isinusuka na lang niya. Butot balat na lang din siya. Kung alam ko na magkakaganito, hindi ko na sinubukan ang produkto ni Doc Franco. Ano? Basa mo na? Ba't ka natameme? Surprise! Yan ang mga listahan ng mga tao na nagreklamo nung una nilabas ang produkto mo! All-in-one drops, di ba? Sabi mo, Doc, gagaling sila. Parang yung nangyari yata, nag-unahan sila sa hukay eh. Doc Franco, baka
Sugo ka ng kamatayan. Mukhang alam ko na kung saan papunta daw. Magkano? 10 milyon. Ibabaw na natin ito lahat sa likod. Sasairin ako ng gonggong na to kung wala akong gagawin. Huwag ako. Dahil kung tuso siya, mas tuso ako. Gagawin kong 20 milyon sa magkita tayo. Pero lahat ng ebidensyang meron ka, bibigay mo sa akin. Magkaliwaan tayo. Ayoko ng bank transfer. Baka masilip ka. Oh. Ano? Nandiyan ka pa ba? No, Doc. Oo naman. Medyo nagulantang ako sa offer mo. Pero, sino ba naman ako para tanggihan yan? Push natin yan, Doc Franco. Patay kang bata ka ngayon. Andito lahat ng original copy ng mga statement ng mga dati nyong kliyente. Yung mga nalintik dahil sa produkto nyo, tsaka yung SD card, andun yung picture na pinadala ko sa inyo. Andito na din yung makakapagkompromiso sa'yo. Yung pera. Akala ko maduduwag ka at hindi ka sisipot eh. Pero iba talaga kapag mukhang pera. Sino ka? Sino ka? Boss! Napag-utusan lang po ang boss. Sabi po ng kausap ko, ibigay ko daw po sa inyo ito kapalit ng pera. Hello? Nakawalan mo yung tao ko. Kung ayaw mo ikalat ko yung baho mo, Doc Franco Terra. Ang usapan, sisipot ka. Saan ka? Anong kala mo pupuntahan kita dyan para makipag-date? Ibigay mo yung pera sa tao ko at makawalan mo siya. Gusto mo, babarling kita. Oo na. Yan na. Huwag mong barilin! Baka barilin din ako dito. Buti nagkakaintindihan tayo. Pero huwag kang mag-alala. Pag mabait ka, mabait din ako. Titikom ko yung bibig ko. Total, yung pera mo naman yung nagbabayad ng katahimikan ko. Bye-bye. Hello? Takot ako dun. Kung hindi lang naglambing si Lola na kumain sa labas, hindi ko kikitain yun si Amira. Galit ka pa rin kay Amira. Malamang. Ginugulo niya tayo eh. Ano gusto mo, masaya ako? Rose, iniisip ko pa rin yung pinakita mo sa aking records mula sa mental hospital. Chinek mo pa talaga kung totoo yun? Chinek mo pa talaga kung totoo yun? Kasi meron akong kaibigan mula sa Police Academy. Humingi ako ng pabor sa kanya. Sinabi niya sa akin na peke raw yung binigay na record si Doc Franco. Ayoko sanang gawin to eh. Pero ayan, pruweba na marami pang kasinungalingan ni si Amira. Ayan, buksan mo.
Patunay yan na na-admit sa mental si Amira. Saan galing to? Importante ba yun, Alex? Please lang, huwag mong hayaan na guluhin ni Amira ang isip mo. Minsan na siyang nawala sa tamang katinuan. Gusto mo ba na masira tayong dalawa dahil sa kanya? Buti, nalaman mo. Rose, ayoko lang kasing mawalan tayo ng tiwala kay Amira. Dapat pala dun tayo sa ibang tao nagdududa. Sino? Si Dad? Eh, malay mo, may nagbigay lang sa kanya ng maling impormasyon. Talaga lang, ah. Pwede ba wag na natin pag-usapan niya si Amira? Mag-aaway lang tayo, eh. Lola! Uy! Miss kita. Sobra. Lola. Ate, Alex, sakto yung dating nyo. Nakaset up na yung surprise ko para sa inyo. Ha? Akala ko kakain tayo. Surprise! Ano ba to? Di prenup shoot para sa inyo. Ito, oh, lika. Oh, dito kayo pipicturean. Post kayo dito. Oh, ang ganda, di ba? Tapos ito si Marco, yung photographer. Ito po. Tapos si Nancy, mag-aayos sa hair and makeup. At si Twinkle, ayan, yung stylist po. Ma'am Rose, Alex, nasa taas yung mga changing area niyo. Magkatabi lang yon, ituturo namin sa inyo. Hinanda mo to para sa amin? Oo. Minsan ka lang naman ikasal, ate. Tsaka, gusto ko special para sa'yo. Salamat. O, paano po bago tayo magkadramahan? Nasa taas po yung dressing rooms. Nancy, paki-assist mo naman sila, oh. Sasama na ako, ha? Twinkle, kayo nang bahala, ha? Oh, maya-maya lang. Ready na yung dalawa. Bababa na yun para sa pictorial nila. Uy. Thank you, ah. Nulungan mo ako sa pag-organize ito. Naku, ikaw ang hilig mo sa ganyan. Maliit na bagay lang yung boss friendship. Ano ka ba? Ano maliit na bagay? Post na post ka nga, oh. Kita mo pa yun. Uy, ikaw. Ano? Okay ka lang ba talaga? Ano ba namang tanong yan, Emily? Alam ko yung pakiramdam. Ang alin? Talaga ba? Gusto mo pang marinig? Ano nga? Siyempre, yung nagmamahal ka ng tao na hindi naman sinusuklian yung pakiramdam mo, yung nararamdaman mo. Diba? Alam mo naman tayo, veterano tayo sa pagiging friendzone. Tanggap ko naman na yun. Tsaka, alam ko mo para kay ate talaga si Alex. Alam mo, kahit masakit, happy ako for them. Promise? Promise. Sige, basta okay ka. Miss Emily, matagal pa po kaya yung bride and groom? Ay, sige, puntahan ko para makapag-update, ha? Check ko lang sila. Friendship. Okay. Ay, Sir Alex, nandito ka na. Marco, si Sir Alex nandito na. Ah. Puntahan ko lang si Ma'am Rose, ha? Okay po, sige po. Sir Alex, baka pwedeng pwesto po muna kayo dito? Upo ako dito? Opo. Saan si Nanette? Nanette? Ayan. Si Nanette po yung assistant ko. Siya po muna magsa-stand in kay Ma'am Rose para ma-check ko lang yung framing tsaka yung ilaw. Sige, pwesto ka na. At Sir Alex, okay lang, tayo po muna kayo. Ayan. Tapos, paakbayan na lang po si Nanette. Okay lang. 1, 2, 3. Smile! Parang matangkad si Nanette. Sige, try naman po natin nakaupo para baka sakaling madaya natin. Closer pa po kayo. Ganun pa rin? Ganun pa rin, akbay pa rin. Ayan. Alright. 1, 2, 3, smile!
Hindi talaga eh. Ma'am Amira, baka pwedeng kayo po muna yung mag-stand in? Wag na ako. Si Nanette na lang. Okay na yan. Kababata niyo naman po si Sir, baka mas maging komportable lang siya sa inyo. Para lang naman sa mga test shots natin. Sige na ma'am, saglit lang naman po yan. Nanette, sige. Ma'am, dito po muna kayo. Sir Alex, tayo po kayo. Sige na po ma'am, saglit lang naman po eh. Mabilis lang po to, promise. Saan ba ako? Dito po, sa kaliwa, sa kanan ni Sir. Okay. Ayan. Okay lang magkaharap kayo. Tapos, Sir Alex, hawakan mo po yung kamay ni ma'am. Tapos, tinginan lang po. 1, 2, 3. Alright. Isa pa. 1, 2, 3. Ma'am, magtinginan po kayo. Yan. Okay. Tingin lang, tingin lang. 1, 2, 3. Tingin sa mata, tingin sa mata. Okay, 1, 2, 3. Mira. Saksi ang langit, ang lupa, ang tubig at ang hangin. Alam mo, kahit saan man ako magpunta, ikaw lang yung mamahalin ko. Saksi ang langit, ang lupa, ang tubig at ang hangin sa pangako kong ito. Kahit saan ako makarating, ikaw lang nilalaman ang puso mo. Ganda. Okay, next post naman natin. Sir Alex, okay lang po ba hawakan niyo yung kamay ni ma'am? Tapos lagay niyo lang po sa dibdib niyo. Kamay niya? Sa dibdib. Sige, kahit eto, lagay niyo, hawakan niyo po yan. Tapos lagay niyo sa dibdib. Ganito? Ayan. Tapos closer pa, closer pa. Ayan. Tingin ulit, tingin sa mga mata. Kahit magkalayo tayo. Ito. At ito. Hindi magkakalayo. Next naman po, subukan naman po natin nakaupo. Upo po kayo. Ayan. Tapos, dikit pa po kayo, dikit pa po kayo. Tapos, ma'am, okay lang ba harap ka kay sir? Yan, pati yung katawan, harap pa po sa kanya. Tapos, sir, pahawakan na lang si ma'am sa amin. Tapos sa bata. Hawakan niyo lang po, sir. Ito, tumitin niyo lang po yan. Hawakan niyo lang po. 1, 2, 3. Ma'am, okay lang po ba tinginan kayo?
tingin ka po sa mata niya. Ayan, tinginan lang po. Tinginan lang. Sige po, closer pa. Yung para kayong magkikiss. Closer pa, closer. Ready, isa pa. 1, 2, 3. Alex, ano to? Pakawalang hiya niyo. Rose! Rose, sandali lang naman kasi! Rose! Amira. Rose naman. Pinag-practice lang ako ng photographer para sa pictorial natin. Kasi siguro nahalata niyang medyo naiilang ako kaya nanghingi siya ng tulong kay Amira. Hindi ako bulag, Alex. Kitang-kita ko halos magali ka na kayo ni Amira ngayon. Sabihin mo sa akin, wala ka nang nararamdaman kay Amira. Rose naman eh. Oo, may nakaraan kami ni Amira pero Rose, hanggang doon na lang yun. Rose, ikaw na ngayon pakakasalan ko. Pero sinong mahal mo? Sagot! Sinong mahal mo? Tama na nga. Ayoko na. Mas matalo ko. Rose. Rose, pag-usapan naman natin to. Bakit ba ganito? Ano pa bang pag-uusapan, ha? Rose, ano bang gusto mo? Yung totoo! Yung gusto ko, yung totoo! Gusto mo malaman yung totoo? Sige, sabihin ko sa'yo yung totoo. Rose, mula nung bumalik si Amira, parang nayanik na yung mundo ko. Na-realize ko na may natitira pa pala akong pagmamahal sa kanya. Pero hindi ko maamin yun sa sarili ko kasi ayaw kitang saktan eh. Hindi tama nga ako. Naglolokohan nga lang tayo, ha? Rose, hindi kita niloloko. Mako ako, di ba? Napapakasalan kita. Ito, hindi ko naman tinatalikuran yun eh. Pero Rose, gusto mo malaman yung totoong nararamdaman ko. Sasaktan din ako. Kasi sinusubukan kong gawin yung tama eh. Pero Rose, lahat minamasama mo. Lahat ng gawin ko, nagsiselos ka. Nagagalit ka sa ibang tao. Nakakapagod, Rose.
Pagod na ako. Mauubos na ako, Teka, Rose. so ako pa yung mali? Ako pa yung problema? O di sige, congrats! Malaya ka na sa akin. Huwag mo ako susundan ha. Kundi magwawala talaga ako. Ate, mag-usap tayo. Para saan pa? Para saan pa? Ito lahat ng pinahira mo sa akin. Ibinabalik ko sa'yo. Alam ko naman palabas mo lang lahat to eh. Na habang inaayusan ako doon, gusto mo yung photographer na yon, mag-practice kayo ng poses, yung sweet, para manumbalik yung kinalimutan nyo ng feeling sa isa't isa. Ate, wala akong ganung intensyon. Anong wala? Bata pa lang tayo, inagaw mo na sa akin lahat. Si nanay, si tatay, kayo, si Alex! Ako mang-agaw? Hindi ba inagaw mo sa akin si Alex dati? Di ba inaahas mo siya sa akin dati? Ngayon, gumaganti ka? Gumaganti ka ngayon? Amira, 6 na taon kang nawala. Bumalik ka sa aming pamilya nyo. Okay lang yon. Yun okay lang, pero yung gubugol ka ng oras para agawin ulit sa akin si Alex? Akala mo, laruan lang siya? Sayong-sayo na siya, saksak mo sa baga mo! Saan ka pupunta? Nag-uusap ba tayo? Bawiin mo yung sinabi mo, hindi ako mga agaw. Eh bakit affected ka? Sige! Yan ang isipin mo! Pero ikaw, utak kriminal ka! Mamamatay tao ka! Eh di sige, gusto mong magsumbatan tayo? Ha? Naalala mo? Nung nilalandi mo si Alex, eh di sana hindi natake sa puso si tatay! Hindi sana niya tayo nakita! Hindi sana siya natake sa puso! Sige! Sisihin mo na ako sa lahat ng bagay na yan! Ikaw naman kasi yung mabait, di ba? Ikaw yung martir! Ikaw yung pumunta ng Maynila para magtrabaho, para mabigyan ng pera si tatay pang paggamot! Bakit? Ako din naman ah! Nagsakripisyo din naman ako! May ambag ako doon! Pumasok ako sa club kahit ayoko! Hindi mo ba naisip yun? Tapos ngayon, hindi mo ba naisip na pwede naman ako maging masaya kasama si Alex? Ha? Bakit ba gusto mo sirain yung buhay ko? Porque sinira ng crazy pa yung buhay mo. Gusto mo damay-damay tayo? Kamina, ikaw! Ikaw ang pumili! Maghigante! Choice mo maging halimaw! Bakit problema ko, ate? Ba't ako naging problema dito, ha? Ilang beses na ako hinananghiya ng mga tera niya, pero ako pa din yung mali. Bakit? Ba't ako na naman? Ikaw kasi yung mali! Bakit nakuha mo na yung gusto mo? Di ba isa ka ng tera ngayon? Oh, mayaman ka na, parte ka na ng pamilya niya. Oh, edi worth it lahat ng pagkandarapa mo para maging tera. Masaya ka na? Ano kasi? Masaya ka na? Kasi sabi mo mukha akong pera? Oo! Ano ba yun? Mukha akong pera! Wala akong pera! Alam sa pera! Gagawin ko ang lahat para magkabalikan kami ni Alex! Pero wala na dahil ikaw ang mahal niya! Sayong-sayo na siya! Isaksak mo sa baga mo! Idagdag mo na lang ako sa lahat ng tao sinaktan mo, Amira! Ikaw ang mali sa buhay ko! Tandaan mo yan! Hindi mo kasi alam yung pakiramdam na lumaki, na araw-araw parang lahat ng gawin ko mali. Lahat ng kilos ko mali. Ikaw mabait ka. Ikaw yung paborito. Ikaw yung anghel. Eh, paano ba naman kasi ate kung makasagot-sagot ka dyan kay tatay? Akala mo, talagang sinasadya mo talagang saktan siya eh, no? Tapos ngayon, ikaw pong pabitim, ha? Ang kapal na mukha mo, no? Ang kapal talaga ng mukha mo. Tinuring ka niya parang totoong anak, ate. Pinag-aral ka niya sa Maynila. Naalala mo, wala tayong pera nun. Wala tayong pera, wala kami makain nun, pero ikaw nag-aral ka sa Maynila. Pero kapag umuwi ka sa Oyente, puro reklamo na lang bungad mo. Puro na lang ang baho dito. Wala na naman tayong pera. Ang pangit ang ulam natin. Tulo na naman! Hindi mo man lang na-appreciate si tatay! Alam mo kung makareklamo ka, akala mo ikaw yung tunay na anak. Tahimik yung buhay ko nung wala ka pa, kaya sana hindi ka na lang bumalik! Sana namatay ka na lang! Napakasama, kapatid. Lahat binibigay ko sa'yo, ate. Napakasama, kapatid. Masama. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Wala na akong kapatid. Hindi na kita kapatid!
Hindi ko alam na marunong ka palang uminom. Pag may problema lang po. Tinanong kita noon kung sigurado ka kay Alex. Siya na yata yung pinakamaling desisyon ko sa buhay ko. Alam mo na palang mali. Iniiyakan mo pa. Ang kailangan sa kanya at kay Amira, binabalikan at ginagantihan. Tutulungan niyo ako. Ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Sabihin mo lang sa akin kapag handa ka na. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kadali ang buhay kapag may pera at koneksyon ka. Nasabi mo na ba kay Dad ang tungkol kay Jewel? Umahanap lang ako ng timing. Hindi magiging maganda yung reaction niya pag nalaman yung anak namin ni Amira si Jewel. Sigurado akong magkakasagutan na kami. Tsaka may sakit siya sa puso. Baka ano pa mangyari. Ano? Gusto mo ako na magsabi? Para saan? Para magkaroon ako ng utang ni loob sa'yo. Hindi yung sapat para makalimutan ko na kasalanan mo kung bakit may problema tayong ganito ngayon. Ang lakas ng loob mo para isampal sa mukha ko ang kasalanan ko. You is? Oo. Alam ko kung ano ako. Dapat sa akin makulong, di ba? Kaya kong harapin yan. Hindi lang dahil kay Jewel. Hindi maintindihan ng bata kung bakit hindi niya na ako makakasama eh. Ang hirap. Anak, I'm sorry. Jewel, I'm sorry. I'm sorry. Sana dumating ang panahon na patawad mo din ako. Huwag na umasang darating yung panahon na yun, Maxine. Susundin ko yung sinabi ni Mami. Pag nasa labas tayo, okay tayo, parang walang nangyari. Pero pag tayong dalawa lang, huwag na huwag mo akong kakausapin. Unless may sobrang importanteng bagay. Ilang beses kong kailangan mag-sorry sa'yo para mapatawad mo ako, ha? Pinagbayaran ko lang ang kasalanan ko. Tingnan mo! Tingnan mo! Hindi ba alam ni Amira na anak na si Jewel? Kaya maganda ako. Hindi ba tapos yung paningin niya sa'yo? Ginagawa mo dito? Binisita ko yung binan mo. Buhay pa pala siya.
Akala ko patay na eh. Pero sayang, no? Nung na-hospital si Portia, hindi ko nabisita. Pero wag ka mag-alala. Pag ikaw, hospital, nabisitahin kita. May pinapasabi si Amira. Hindi ba alam ni Amira na anak niya si Joel? Kaya maganda ka. I can't risk it. Ayokong makatikim muli ng ganti ni Amira. Hello, Amira. Magkita tayo. Si Maxine to. Ba't ako makikipagkita sa'yo? Ano pag-uusapan natin? I want to make a deal with you. Ayoko nang madamay sa paghihiganti mo. I want out. Nandito pala si Maxine. Ano gusto mong mangyari? Magkita tayo. Ibibigay ko sa'yo ang matagal mo nang hinihintay. Ang katotohanan. Pag wala ang mutya, babagsak kayo. Kasama ng kumpanya ninyong bulok dahil mga bobo kayo! Shut up! Mga bobo kayo! Umalis kayo! Sinabi nang tumigil ka! Masha, did you kill him? Oh my God! Nasa akin ang proof na kailangan mo. Ng proof na kailangan mo. Ibibigay ko sa'yo. Just promise to leave me alone. Kailangan kita. May traitor na kailangan kong patahimikin. So ano, lilibutin na lang natin lahat to? Saan ba usapan yun ni Amira na magkikita? Hindi naman siguro mahirap magkakitaan dito. Dadating din yun. Let's just wait. Oliver, thank you dahil sinamahan mo ako. Wala yun. You know me. Isang sabi mo lang and I'll come running. Max, alam mo naman siguro na hindi na maayos ang marriage ni Seb, right? Harsh naman ito. I'm just being realistic. He never appreciated you. Unlike me. I've always loved you. Yung mga girls, distractions ko lang yun. Max, iwanan mo na siya. Magpakalayo tayo. Yung pinagbentahan ko ng bar, pwede natin ibili ng bahay. Magsimula tayo and we can build our own family. Okay. Yan ay kung pupuhayin pa namin kayo. Sissy, anong ginagawa mo dito? Sino yung kasama mo? Alam ko na makikipagkita ka kay Amira, Maxine. I'm sorry, Sissy. Ayoko na ng gulo. I just wanna live a happy, peaceful life. Kaya ilalaglag mo yung pamilya mo? Ha? Para makaligtas ka, Maxine? You promised me na walang makakaalam nung ginawa natin sa Makiling 6 years ago. How could you? Portia, you're my best friend. Hindi kita ilalaglag.
You liar! Do you really believe? Do you really think na makikinig pa ako sa'yo, ha? Stop! Neil, ikaw na bahala kung sino yung uunahin mo sa kanilang dalawa. Portia, pag-usapan natin ito, hindi kami kaaway mo. Isa ka pa eh. Tinalo mo pa yung kapatid ko, ha? Sa dinami-dami ng babae. Yung asawa pa niya, ha? Hindi na kami makikipagkita kay Amira. Just please don't do this, Portia. It's already too late, Maxine. No, please. I may be crazy. Pero hindi ako tanga katulad ninyo. No, Portia, please. Stop it! Thank you for the crazy fun memories. Bye. What do we have here? Totoo pala yung sinasabi ni Maxine. Wala talaga siyang planong ilaglag ako. I don't know how to tell you this, pero iniwanan ka na ni Maxine. Sumama siya kay Oliver. I went outside to look for her, pero hindi ko na siya nahanap. Portia, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Mukha ba ako nagbibiro, kuya? They were having an affair. Daddy, what's affair? Lalakad mo nga muna. Anak, punta ka muna sa kwarto mo, ha? Why? Daddy will explain everything, okay? Lakad ka, sino? Portia, that sounds so impossible. Portia, ano ba pinagsasabi mo? Kuya, may iniwan siyang letter sa kwarto ko. Sabi niya, ako na lang daw yung magbalita sa'yo because she doesn't want to talk to you. Portia, that sounds so impossible, okay? Because Maxine is practically obsessed with Seb. She would not do that. I couldn't believe it either, Mom. Madaling madala sa emosyon yan si Maxine. Kaya hindi ako magtataka kung anong pwede niyang gawin. Iniwan niya rin to. To let you know that her decision is final. Loko! Mahayop! Mahayop! Magago! Seb! Seb! Bakit? Oliver, bakit sa pamilya ko? Bakit sa akin? Bakit sa akin? Yung mga ganyang asawa, hayaan mo lang. Baliwala yan, hindi importante yan. Mahayop! Mahayop! Mahayop!
Joel, anak. Anak. Anak, di alam. Di rin alam ni Daddy. Anak, di ba, anak? Di ba, si Daddy magiging mommy at Daddy at the same time, okay? I'll spend more time with you, anak. Okay? Si Daddy hindi aalis, hindi kayo iwan ni Daddy. Anak. Anak, si Daddy hindi kayo iwan. Dito lang si Daddy. Anak, if mamimiss mo si Mommy, you can always tell me. You can always tell Daddy kasi alam ko dito lang si Daddy. Hindi mo alis si Daddy, ano? Hindi mo alis si Daddy, ha? Dito lang si Daddy, ano? Dito lang. Dito lang si Daddy. Si Daddy, ano? Ano, wala? Ano ba talaga nangyari, Seb? Hindi ba nakita lubas ng kwarto si Joel? Ma, hindi eh. Ano wala nakakita sa inyo? Sorry, Seb. Kasalanan ko po yata. Yata? Anong yata? Pag may nangyari mo sa anak ko, sa kulong ang pupulutan, ha? Hahanapin ko po. Puro hangin ang laman ng utak. Napakasimpleng trabaho, hindi magawa yung trabaho. Eh, saan ba nagpunta yung bata? Eh, hindi naman basta-basta makakalabas dito mag-isa yun sa mansyon, ha? Chinek nyo na ba yung mga kwarto? Wala ba dyan sa kwarto? Oo, di ba galing ako doon? Baka nasa aparador, nagtatago o kung saan man. Saan ba punta? Sino naman kukuha sa'yo, anak? Tingin niyo! Si Amira, ang biological mother ni Jewel! Explain mo nga sa akin, Seb! Paano kayo nagkaanak, ha? Kay Amira si Joel. Kay Amira yung anak ko. Salamat. Salamat, ate. Tara, hindi sa magluto ah. Saan po kayo pupunta mamaya? Saan ba tayo pupunta? Ano sabi? Mag-grocery ba tayo? Ha? Sa palengke lang, huwag na mag-grocery. Eh, may mga pinabibili si Amira eh. May mga kulang na raw eh. Gatas. Sagutin ko lang po yung tumatawag lahat. Naku, ang aga-aga. Trabaho na kaagad ah. Hello? Amira, nawawala si Joel na sa'yo ba? Ba't naman siya mapupunta sa akin? Kahit galit ako sa inyo, hindi ko dadamay ang bata. Amira, alam ko namang hindi ka aamin eh. Ano nasaan? Amira, nasasabog na ako dito sa pag-aalala. Nasaan yung anak ko? Kinuha mo. Amira, kinuha mo si Joel. Kasi ano mo, anak natin siya, no? Ano? Anak natin si Joel.
Sana hindi pa nakakalayo si Jewel. Ano ba kasi pumasok sa isip ng batang yun at umalis siya ng mansyon na mag-isa? Malamang unang pupuntahan nun, isang lugar na pamilyar sa kanya. Tulad ng park na to. Diyos ko, sana tama ang kutob ko. Jewel! Jewel! Miss, sorry po, may nakita po ba kayong batang babae? Ganito po katangkad. Tapos mahaba po yung buhok. Wala eh. Okay po, sir. Wala nga po. Salamat po. Maria, matyan ang makiling. Tinggi ng mithi ng pusong humihiling. Tulong ng kalikasan aking kailangan. Maghatid ng maghilom at kaligtasan. Jewel! Jewel! Oh my gosh, are you okay? Are you okay? Bakit ka umalis sa bahay mo mag-isa? I'm scared that Daddy will be mad at me. Bakit naman? Sumama raw si Mami kay Tito Oliver. It's my fault na umalis siya. Hindi ko kasi siya laging sinusunod. That's why she was always angry. Jewel, hindi mo kasalanan kung bakit umalis ang mami mo, okay? Nag-aalala na yung daddy mo sa'yo. But I want to look for Mommy and say sorry. Saka I will ask her to come back. Dinaulit siya sa bahay namin. Usapin mo na lang yung daddy mo. Tell him about it. Maintindihan niya yun. Will you help me tell him? Sige, kung yan ang gusto mo, I'll help you, okay? Thank you po. Ang bait niyo po. What happened to you? May kagat ka ba? Jewel! Jewel, anak! Okay lang? Sorry, Daddy. Umalis ako without telling you. Anak, it's okay, it's okay. Huwag mo nang uulitin, ha? Nag-aalala si Daddy. Uwi na tayo, ha? Salamat. Halika na. Halika na. Seb! Seb! Paano yung karapatan ko, ha? Sinabi mo kanina sa phone na anak ko siya. Wala akong sinasabing gano'n. Saan mo nakuha yan? Pero maraming salamat, Amira. Una na kami. Dala lang kaya ng sobrang kagustuhan kong maniwala sa sinabi ni Chief Santi na buhay ang anak ko. Kung ano-ano na tuloy ang naririnig ko. Ano bang totoo? Please, maupo kayo. Pakilapag na lang dyan yung bag. Sino ka nga ulit? Ako po si Belen de los Santos. Asawa ko po si Luis, yung dati niyo pong security sa Excelsior. So, nanay ka ni Alex? Belen, hintayin muna kita ron sa labas. Sige, salamat.
Wala naman po si Rose dito. Ano po? Kasi nagsabi po siya sa akin kagabi na may aasikasuhin daw po siya para doon sa kasal na ni Alex, kaya maaga siyang aalis. Mga katulong lang yung nandito. Everyone else is at work. Why do you seem so nervous? Sensitibo po kasi yung pakay ko sa inyo, ma'am. Ba't ka nga ba nandito? Yung laman po ng bag na yan, ma'am. Sa inyo po yan. Nandito po ako para ibalik sa inyo. $3 milyon po yung binigay niyo na pera noon kay Luis. Nabawasan na po namin yan. Pero unti-unti po namin babayaran yung kulang. So I assume, alam mo kung bakit ko to binigay kay Mang Luis. Alam ko po na kabayaran yan dun sa mga pinagawa niya noon kay Luis 6 na taon nang nakakaraan. Para din yan sa katahimikan niya. Pero binabalik ko na po. Dahil ayokong matukso ang asawa kong nagamitin niyang pera na yan para gastusin sa pagpapagamot ko. Kahit dun man lang po, makabawas ako sa kasalanan naming mag-asawa. Pero huwag po kayong mag-alala, Ma'am Portia. Hindi ko po sasabihin kahit kanino kung bakit niyo binigay yan kay Luis. Ayoko po siya makulong. Bakit naman bibigyan ni Portia ng ganyang kalaking pera si Tatay Luis? May kinalaman kaya to sa pagkamatay ni Tatay Crisanto? Kailangan malaman to ni Amira. Baka nainitan si nanay po yan. Pinalakas mo. Nakaiisa mo. Okay, okay. Okay. Grabe. Dahil na ba talaga sa pinunta natin dito? Nalalaman mo rin magkakaharap-harap tayo. Amira! Rose! Nay Belen, nakita ko may sinauli kayo kay Portia ng milyon-milyon. At sinabi niyo rin na ginawa niyo yun para mabawasan yung kasalanan niyo. Ano yun, Nay? Pumunta ka kay Portia? Para saan yung pera na yun, ha? Para saan? Ano yung pera yun? Sabihin mo sa akin. Sorry. Amira, Rose. Matagal na namin hinihim sa inyo to eh. Luis,
Gusto ko lang mawala na sa kamay natin yung pera ni Portia. Diyos na rin naman ang gumawa ng paraan para mailabas natin yung matagal na natin sinisikreto. Iwanan naman natin darating itong araw na to. Nay? Anong sekreto yan? Ano nangyayari? Nay naman, ano? Nay, pinapakaban niyo kami. Ano po bang nangyayari? Nay, ano po ba yun? Ano ba nangyayari? Kuya. Luis, bigyan mo na ako. Baka ito na lang yung chance ako mahingi ng tawad sa magkapatid. Nay. Ano po ba yun? Ako na. Ang kasakit. Nagtatrabaho na kayo sa mga tera nung namatay si tatay. Sabihin niyo sa akin, may kinalaman pa kayo sa pagkamatay ng tatay ko? Araw kasi ngayon, nagpa-drive sa akin si Ma'am Portia at si Ma'am Maxine. Pumunta sila makiling. Tapos pumunta sila sa bahay niyo. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik sila sa sasakyan. Tapos inutusan nila kung ako naman ang pumunta sa bahay niyo. Luis, si Mang Crisanto, hampas ko ng martilyo. Dalhin natin sa ospital. Napatay ko po yata siya. We need to make sure na walang matitirang ebidensya. Kailangan ko po yung tulong niyo. Make it look like an accident. Sunugin niyo po yung kubo. Bibigyan kita ng 3 milyon. Tapos kayo na po may problems. Sinunod niyo naman si Portia. Paano niyo nagawa yun, ha? Mang Luis! Nasaan konsensya niyo? Hindi ko alam, Amira eh. Ipit na kasi ako nun eh. Naisip ko kung may makakita, mas marami magiging tanong. Kaya tingin ko na yung butos nila. Yung lalaking nakatakas mula dun sa sunog. Hinabol ko pa nga eh. Hoy! Hoy! Bumalik ka dito! Sino ka? Sino ka? Kayo ba yun? Tay? Ilang beses ko sinubukan na sumuko sa pulis. Pero hindi ko matuloy-tuloy eh. Tay, bakit? Kasi nawala si Amira, ayoko makatagtag sa pasanin mo. Kasi alam ko pag umamin ako, makukulong ako. Paano natin mo? Sino mag-aalaga? Paano yung pamilya natin? Tinuring niyo akong parte ng pamilya niyo, pero yung kaharap ko pala yung pumatay sa tatay ko. Yung naging kayong bigla ni Alex, hindi ko yan ang gagawin ko eh. Nakita ko nakatulong ka sa kalungkutan ni Alex. Malaking bagay yung relasyon ninyo. Para baka makaahon siya. Sana
Sana buhay ba si tatay kung hindi niyo na sinunod si Portia? Kung hindi na kayo nakanig kay Portia, Mang Luis! Sana buhay si tatay! Ang sakit, no? Sabi na naibig lang kayo, hindi ko gusto kong sasabihin na naibig lang kayo. Dahil kumampi kayo sa demonyo, sapatay yung tatay ko! Tay! 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 Dahil ano? Ha? Dahil nabulag kayo sa pera? Alam ko mali tinanggap ko yung pera para sa katahimikan ko. Alam ko mali lahat ng desisyon ko. Alam ko yun. Rosa, Mira. Alam ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nagsisisi ako eh. Tay, hindi ako makapaniwala na ginawa mo yun, Tay. Tay, bakit? Kuya. Mali-mali na yung desisyon ko. Alam ko. Patawarin niyo ako lahat. Amira, Ron. Patawarin niyo ako. Bigyan na natin ng hostisya magkamatay sa tatay. Bigyan na natin ng hostisya. Belen. Sorry ah. Kasalanan ko lahat eh. Kung naging matapag lang ako, hindi sana umabot sa ganito. Tuwag ako eh. Paring mo ako. Paring mo ako, Belen. Ha? Ako kasalanan sa'yo. Patawarin mo ako, Belen. Suman, Belen. Patawarin mo ako sa lahat ng hirap na ginawa ko sa iyo. Kasalanan ko to eh.
Sige na, pakinggan na. Sige na, yung pakinggan natin eh. Sige na. Alam ko. Mahal ko kayo. Mahal mo. Laki magkakamay na gawa ko. Laki. Amira! Itigal mo na yan. Bakit mo sinasabi na ayaw mo kaming matapay? Itigil mo na yan. Amira! Amira! Tama na kami. Tama na! Usap muna tayo, Tay. Kung naman binabalak mo muna ituloy. Mas bibigat ang sintensya pag tumakas ka. Natatakot ako, anak. Alam kong mabigat yung nagawa ko. At kailangan kong panagutan. Pero paano ka? Paano kayo? Paano yung nanay mo? Dahil sa ginagawa niyo ito, mas pinapalala niyo yung sitwasyon. Tay, sige na naman. Sumuko ka na. Samahan kita. Punta tayo sa pulis. Lalapit tayo sa PAW para tulungan kayo. Hindi ka namin iiwanan. Pamilya tayo. Tulungan ka namin. Sige tayo. Sige na. Alam kong mali yung nagawa ko. Hindi ako masamang tao. At ayokong isipin yun. Tama ka, anak. Panahon na para harapin ko yung mga nagawa ko. Labas! Sumama kayo sa akin. Kumusta biyahe la? Maayos naman. Maluhi yung kalsada.
Gising naman eh. Ganyan naman ang pagmumukha mo, parang sinaklupan ng langit at lupa. Wala naman, huwag ka na magtampo. Ginagawa naman natin to para sa kaligtasan niyo. Sama na talaga yung kutob ko simula nung di na nagpapakita yung Maxine na yan eh. Safe kayo doon kay Lamang Estong. Isa pa, makasama niyo yung mga dati nating kapitbahay sa Oriente. Sige ha, basta't mag-iingat ka lagi ha. Kayo din, Paula. Ang samantala lang naman to. Magkikita din tayo ulit. Sige. Tahan na po kayo, Nay. Sige na po. Baka mapano pa po kayo nan eh. Nasa na sila. Tahan na po kayo, Nay. Uy, lagay mo muna ito sa sentido ni Aling Belen. Para kumalma muna siya kahit pa paano. Hanapin mo sila. Huwagan ko lang si Alex ha. Baka sumagot na ngayon eh. Kabila po. Ayun, nakausap ko yung kapitbahay niyo. Si Mang Ben. Ano sabi, Ate Rose? Ang sabi niya, nakita niya daw si Alex tsaka si Ty Luis may kausap na lalaki. Malayo eh, hindi niya daw narinig kung anong pinag-uusapan. Pero nakita niya, nagbago sumakay dun sa kotse ng lalaki, nagtatalo daw sila. Naku, anak. Baka kung sana sila dinala ng lalaking yun. Naku, anak. Hindi kaya tinulungan niya si Alex para ilayo si Ty Luis? Para makapagtago siya? Hindi aalis yun ang hindi nagsasabi sa atin. Sabi mo sabi mo tatay mo. Sige lang, Nay. Sige, lagyan ko po. Yung kabilang. Ang tingin mo, Amira? Hindi ko alam nangyayari, ate. Pero ang alam ko lang, dapat managot sa batas si Mang Luis. Hindi pwedeng basta-basta na lang sumawawala. Hayop ang Luis na yan! Pinakisamahan siya ng ate at lola mo ng 6 na taon. Tapos ang laki pala ng kasalanan niya. Dapat pagbayarin yan! Tatrabaho ka na, Magnolia. Alam mo kung anong paraan para palitawin ng isang mamamatay tao? Ano? Pagbantaan mo si Belen. Sigurado ko pag nakarating kay Luis yan, lalabas yan sa lunggang pinagtataguan niya. Mabihira naman, Magnolia! Alam mo naman na may malubhang sakit si Aling Belen eh. Tapos gusto mo pagbantaan ko? Ano ba? Eh, hindi mo naman kaano-ano yun ah! Bakit? Sino pang mas importante sa'yo? Yung babaeng yun o sarili mong ama? Wala namang ginagawang masama sa akin si Aling Belen. Wala siyang kalaban-laban at lalong-lalo na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng tatay ko. Wala? Wala nga ba? Eh, hindi ba tinago niya yung sikretong yon? Kaya dapat pagbayarin mo rin siya. Pinahihirapan na nga siya ng sakit niya! Ah! Tumigil ka! Makinig ka sa gusto ni Maria Makiling. Ang gusto lang niya, parusahan lahat ng may kasalanan sa'yo. Yun ang gusto niya. Kaya huwag mong hayaan na lumambot yung damdamin mo para sa mga kagaya nila dahil nakakasuka. Ano nangyayari sa'yo, Magnolia? Anong klaseng tao ka? Ha? Ba't kinakain ka ng galit mo? Huwag mong questionin si Maria. Isipin mo na lang, Amira, lahat ng sakit na idinulot nila sa kalooban mo, ni Luis nung sinaktan ka niya at ang pamilya mo. Alam ko ang pakiramdam nang mawala ng mahal sa buhay.
iindahin mo yan habang buhay. Franco! Manluloko ka! Mamamatay tao! Pinaniwala ako ng tatay mo na gagaling anak ko sa all-in-one drops niyo. Pero wala na anak ko. Patay na anak ko, Franco! Pinatay siya ng produkto mo! Ngayon, pasitikin ko sa'yo kung paano mawala din siya ka lang! Bakit? Nawalan ka ba ng mahal sa buhay dahil sa kanila? Akala ko ba tinutulungan mo ko dahil sa utos si Maria? Hindi. Ang tagal lang natin kasing pinaghandaan ng pagbabalik mo, hindi ba? Pamilya ang turing ko sa'yo. Kaya nasasaktan ako sa mga nangyayari sa'yo. Tagos sa puso ko. Tagos sa kaluluwa ko, Amira. Lumiliit na ang tsansa para makamit mo ang hustisya para sa tatay mo. Tama na. Tama na! Tama na nga, Goya! Hindi ako ututo! Hindi ako desperada at lalong-lalo na hindi ako tanga! Makakaisip ako ng ibang paraan para mahanap si Mang Luis. Hindi yung ganito, hindi yung hindi kaya ng konsensya ko! Kakamali ka, Amira. Maghihiganti tayo sa paraan na gusto ko! Hindi na ako makapaghihintay. Panahon na para pagsamasamahin natin lahat ng demonyong sumira sa buhay ko! At sabay ko silang tatapusin! Tumitigas na ang ulo mo, Amira. Pero hindi mo masisira ang mga plano ko. Panahon na para higpitan ko ang pagre-rendas sa'yo. Hayop! Hayop! Tatlong ekstrang pataklang nitong mutya. Mapapasunod na kita ulit. Dahil sumuway ka na sa akin, Amira, bibigyan kita ng parusa! Mariwag! Ginamit mo ko laban sa mga tera. Ano bang galit mo sa kanila? Malalaman mo rin. Amira, ano to? Talagang atat na atat. Ha? Marinig yung paliwanag? Sandali lang. Maya-maya. What?